Malaking tulong naman kasi simula ng ginagawa ko ito, nakita ko na yung mga manok ko hindi na masyadong kasakit. Ilan-ilan na lang yung natamaan talaga ng halimbawa yung masamang panahon. Ganyan. Magandang araw sa iyo mga ka-chicken. Ngayon ay dito naman tayo sa Tingmanokan, no? Sa mga around 5 o'clock na ngayon. May share lang po muna ako sa inyo mga ka-chicken, no? Tungkol dito sa ginagawa natin ginagawa ko dito sa Tingmanokan para medyo makaiwas din tayo para sa mga sakit sa ating mga manok, makaboy tayo. Pero bago yan mga ka-check-in, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe and hit yung notification bell para update kayo sa mga susunod nating videos. Simulan natin mga ka-check-in. Ngayon mga ka-check-in, nandito na naman tayo ulit. No? Ngayon, sindihan ko lang muna ito mga ka-check-in. Ito mga ka-chicken, ito yung pahingahan ko dito sa mga naka-range natin na manok at saka yung sa mga nakakulong natin na naka-brooder. Yan, dito muna yung
Ayan, makita niyo mga ka-chicken, ito yung mga sisiw ko dito. Ngayon, ayan. Mga halo po to dito. So, may mga crudes na heritage breed at saka yung mga basila natin. Ayan, dito mga ka-chicken sa mga kulungan natin ito. No? Bali dito ko nilagay mga chicken, yung mga kinokondisyon ko naman. Oh. At saka yung mga nagkakasipon. Separate ko. Ayun, mga tag 2 to 3 months. So, siniparet ko dito. Ayan, kailangan yung pahingahan nila. Wala ding ano, lamok para umiwas sila. Yan, pupunta naman doon yung usok kasi pupunta yung hangin. Hindi na natin kailangan pang pumasok. Doon naman tayo sa baba mga ka-chicken. Ayun mga chicken, dito naman tayo sa ating mga Rhode Island Red na lalaki. At mga tag 3 months yung siniparet natin dito. Ayan. Dito naman natin anuhin yung nila, pahingahan nila. Mamaya pasukin natin dyan. Doon muna tayo sa mga breeders. Ayan. Ito yung mga breeders ng mga chicken. Wala pa. Buong area talaga yung pinapasukan ko dito.
Tsaka yung mga chicken, no? Pagkatapos nating magpausok buong area, yung ginagawa ko naman dito mga chicken ay dito may hawak akong sprayer, may lamang tubig at saka sunrock. Yung ginagawa ko ay dinidisinfect ko yung area nila habang sila yung papahinga na para kinabukasan, malinis na din yung area nila. Isa doon sa mga chicken para yung mga bakterya talaga hindi makapagparami talaga, no? Tagtulong ko ito yung pag-disinfect natin sa ating area. Yung area dito ng mga chicken yung dinidisinfect ko. Mga ginagalaan nila. Yan. Yung mga ano ko dito. Din to sa mga ka-chicken, ano, para iwas sakit sa ating mga ayan mga ka-chicken, tapos na tayong magpausok sa ating area, sa ating mga manukan, no? Doon sa taas hanggang dito. Tsaka din tayo, nag-disinfect sa area. Ayan mga ka-chicken, disclaimer lang mga ka-chicken, ano? Ito yung po yung ginagawa ko, yung habit ko, yung pinapractice ko dito sa aking manukan. Depende din sa iba. Dito sa akin mga chicken, sinishare ko lang din dito sa inyo. So baka may madagdag kayong o makuha kayong idea sa pag-alaga ng mga manok. Yan, dito sa akin yung po yung ginagawa ko tuwing hapon, ano. Malaking tulong naman kasi simula nang ginagawa ko ito, nakita ko na yung mga manok ko hindi na masyadong nagkasakit. Ilan na lang yung natamaan talaga na halimbawa yung masamang panahon, hindi natin maiwasan na may magkakasakit dyan. Kaya, pero hindi na lalo na yung mga fowl pox, yung hindi napupunahan natin mostly una, laging may makagat lang ng lamok. Ayan, yung simula na kakasakit din yung ating mga manok. O ayan mga ka-chicken, yun lang po muna para sa video natin na ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-chicken at sa mga bagong subscriber natin dyan at sa mga silent supporters natin dyan. Maraming salamat sa inyo mga ka-chicken, no? At sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat mga ka-chicken. Ingat po kayo dyan mga ka-chicken hanggang sa sunod natin mga videos. Thank you. DJ.